Yung pinipwersa ka, that's the word. The word compel, impel. Pinag-aralan ko yung distinction ng impel at compel. Walang pagkakaiba. Kasi compel, kung ano yung surrounding situation, bakit yun yung gagawin mo, parang doon ka tinutulak, compel. Outside force. Yung impel, inside force. Meron kang nararamdaman na yun yung pinapagawa sa'yo. Isa lang ang explanation ko doon sa constraint. Isa lang. Ano yun? That's the Holy Spirit. Kung Christian ka, gagawin mong isang bagay dahil yun yung ipinagagawa sa'yo ng Panginoon. Tama? Wala sa isip mo, and yet bigla mo maiisip kasi hinihingi ng pagkakataon. Kaya, opportunista tayo eh. Opportunista. Bakit? Kasi we are sensitive sa bawat opportunity na mag-a-arise, sasamantalahin natin para makagawa tayo ng mabuti. As we have therefore opportunity, let us do good. So we are being compelled, we are being impelled. Or the word forcefully, powerfully, nai-impluwensyahan tayo para gawin yung dapat gawin. Hello? At Christian lang ang magre-respond ng positive. Why? Kasi nasa kanya ang Holy Spirit who is guiding him. Who is constraining him. Ba't mo ginawa? Christian ako eh. At hindi mahirap ipaliwanag kung Christian din yung kausap mo. Kung Christian din yung kausap mo, wala kang kailangang ipaliwanag sa kanya. Bakit mo ginawa yung ginawa mo? Dapat naiintindihan niya. Kasi kung siya rin yun, tumulong na dapat siya. Tama? As we have therefore opportunity, let us do good. So, for the love of Christ constraineth us. Nung ginugil ko yung constraint, it suggests a strong internal, external pressure that limits someone's freedom of choice or forces them into a particular direction. The only explanation I can give dun sa paliwanag na yun is the Holy Spirit. Kung nasa atin ang Holy Spirit ang magbibigay sa atin ng guidance. Kung ano yung tamang dapat gawin. Hello? At ang pinakasuma total, pagkatapos mong gawin yung ginawa mo under the guidance of the Holy Spirit, may wisdom doon sa ginawa mo. Buti na lang yun yung ginawa mo. Yun yung sabi ng mga alipores. Mga amuyong. Buti na lang, nandudong ka. Buti na lang. Okay na gawin mo. Hindi ka nagdalawang isip. As we have therefore opportunity, let us do good. Ano yung opportunity? You are at the right place, at the right time, with the right purpose, with the right perspective. And that's wisdom. Nagawa mo yung dapat gawin sa tamang pagkakataon, sa tamang pamamaraan. Kaya ikaw, nung pagkatapos, when everything has been said and done, ang sabi mo na lang, thank you, Lord. Tama? Pero napakalaga nung
pag-ibig sa Panginoon. Kasi kung meron mang dahilan kung bakit ka magpapagamit sa Panginoon, kapatid, it is because mahal mo ang Panginoon. Kaya hindi ka maiinip every time pinag-aaralan ng salita ng Diyos. Why? Salita niya to. Alam niyo bakit naiinip ka minsan? Kasi kinukonsider mo, yung naririnig mo, salita lang ni pastor. Haba mo mag-preach. Kakainip. Normal na reaction yun kasi tao lang tayo eh. Dati conscious pa ako ron, huwag kong habaan. Ngayon hindi, wala na akong pakialam. As long as may mensaheng binibigyan ron. Kasi wala akong sinasabing pang-akin lang. Kasi kung di ka nabe-bless, problema mo na yun. Kasi I'm sure, hindi lang ako, kundi I'm sure maraming nabe-bless. Kaya kung nainip ka, sana hindi ka numatin. Gusto naman, kailangan pa ba sabihin yun? Oo, para matigil na yung ganong argumento. Hello? Kasi meron ba akong sinabing mali? O siguro, kaya ka naiinip kasi tinatamaan ka. Yun lang isang dahilan. Pero aminin natin, hindi lahat may pag-ibig sa Panginoon. Kung meron man na umiibig sa Panginoon, baka merong ilan sa atin dito kulang. At yun yung dahilan kung bakit tuwing nag-aaral tayo ng salita ng Diyos, yung kulang pinupuno. Akala mo, nagagawa mo na yung tama, ha? Tapos magugulat ka sa message, mali pa pala yun. Kulang pa pala yun. O, pues, ginagamit lang ng Panginoon yung pangangaral para makumpleto kung ano yung kulang. At yun yung dahilan kung ba't ka nandyan. Hello? Kaya yung mga magsasabing, di na ako babalik dyan. No, di ba, bye? Wala na may tinataboy. Pero kung sa tingin mo, hindi ka para dito, bagamat madalas sarado yan kasi naka-aircon na tayo, pero pwedeng buksan yan. At walang pinipilit na umating. Kasi kung tunay kang anak ng Diyos, mananampalataya, nagmamahal sa Diyos, mamahalin mo ang kanyang salita. Bukod sa babalik-balik ka, mananatili ka, maglilingkod ka. Hindi ka lang nandyan. Hindi ka lang Bisayang nakalingkod lang. Ha? Mga Bisaya, mahilig maglingkod. Gagawa ka. Hello? Hindi ka maghihintay ng ipapagawa? Hindi. Alam niyo, isang kagandahan, pag lumago ka sa pananampalataya, kapatid, pati sa bahay, mahahalata. Ay, nako. For the love of Christ constraineth us. It suggests a strong internal, external pressure that limits someone's freedom. Nililimitahan niya. Hindi ka lalagpas. Hindi niya padadamihin yung options mo para mamili ka. Hindi. Ililimit niya yung option mo na yun lang yung pipiliin mo, walang iba. Makakaasa ka, kung tinig ng banal na spirito yun, hindi ka magkakamali. Tama? Minsan wala ka ng pera. Yung pera mo, tama lang. Kailangan maglabas ka ng pera. Ang mapupunta sa isip mo, mapapaalala sa'yo, at least may pera ka. Kaya ka may pera para dyan. Wala ka na ibang option. Gamitin mo na.
At magugulat ka, hindi ka magkakamali, kasi kung ano yung gagawin mo sa Panginoon, pagpapalain niya. Kaya kung ano man yung lumabas, naalala niyo yung The Good Samaritan? Pagbalik ko, kung may kulang, babayaran ko. Bakit? Kasi hindi pinagkukulang ng Panginoon ng mga nagpapagamit sa Kanya. Ako, yun yung paniniwala ko. No good thing will He withhold from them that walk uprightly. No good thing. Pag inuna mo ang Panginoon, all these things shall be added unto you. Kaya kung Kristiyano ka, kakapos-kapos ka, mag-isip-isip ka. Kasi hindi ka payayamanin ng Lord. Sino rito mayaman na? Taas nga kamay. Walang gusto magtaas. Yung ayaw magtaas kasi ayaw mautangan. Hindi ko rin naman ina-advise na mangutang kayo, ha? Huwag niyo ugaliing nangungutang. Kasi Panginoon lang, sapat na. So, the love of Christ constraineth us. Look at Hebrews 12. Verse 29. Ba't kailangan tayo sumunod sa Lord? Paghaluin natin, pagsamahin natin yung fear of God at saka yung love for God. Pag pinagsama niyo yung dalawang yan, napaka makapangyarihan yan that it will result to an acceptable service unto God. Makakasigurado ka, yung buhay mo magiging katanggap-tanggap sa Kanya. Kasi meron kang takot sa Diyos at meron kang pag-ibig sa Diyos. Hebrews chapter 12 verse 29. Tingnan nyo. Bakit ginamit yung salitang consuming fire? Okay. Dahil nagamit yung consuming, automatic, babalik ako dun sa mercy. It is of the Lord's mercy that we are not consumed. Hebrews chapter 12 verse 9 at 29, pinapaalala sa atin, God is a consuming fire. Na ang paalala sa atin, dapat igalang natin to. Kung meron mang dahilan kung bakit tayo dapat magpasakop sa Kanya, dapat tayong sumunod sa Kanya, kasi kung hindi dahil sa awa niya, ay panggatong ka sa impyerno. Yun yung consuming fire. At dahil napag-uusapan na rin lang naman natin yun, look at verse 25. Kung Kristiyano ka, hindi mo po pwedeng totally ignore ang Lord. Hindi pwede. Why? Tignan nyo. See that you refuse not Him that speaketh. Kaya every time may preaching, hindi si Pastor Baba nagsasalita, ha? Sino nagsasalita? Lalo kung salita ng Diyos yung pinag-uusapan natin, walang sinumang tao ang pwedeng mag-question doon sa salita. Kaya kung naiinip ka, hindi ka naiinip sa akin. Kung naiinis ka, hindi ka naiinis sa akin. Sino? Tignan nyo. For if they escape not to refuse Him that spake on earth, much more shall we shall not we escape if we turn away from Him that speaketh from heaven. Next verse. Whose voice then shook the earth, but now He hath promised, saying, yet once more I shake not the earth only, but also the heaven. Naalala nyo, asan kayo nung lumindol?
Ako nahilo eh. Kasi nakaupo ko sa kama. Yung kama ko, kahoy siya. Dumausdus. Hindi na kumuga. Dumausdus. Uy, malakas. At syempre, dahil nasa kama na rin lang ako, medyo nahilo ko, nahiga na ako. Tapos meron pang konting pagyanig, sabi ko, malakas yung lindol. Naririnig ko, umihiyaw na si Kay. Yung pala, naririnig niya yung tangke ng tubig na nasa rooftop na lumalangit-ngit. Ik, ik, ik. Eh, iniisip ni Kay, baka biglang bumigay yon, malaglag, malaking pinsala. It is God who shakes the earth. And every time niyayanig ng Lord ang mundo, meron siyang gustong sabihin sa mundo. Kaya nag-comment ako, kung napansin nyo, nag-comment ako. May sinasabi ang Diyos. Nagpapaalala siya, malapit na akong bumalik. Ikalawa, I am in control. Kinukuha yung attention natin. Kasi yung mga nakakalimot sa Diyos, maalala mo naman ang Diyos. Yung hindi mo pinapansin ng Diyos, okay lang mo siya papansinin pag huli na. Hello. Next verse. And this word yet once more signifieth the removing of those things that are shaken, as of things that are made, that those things which cannot be shaken may remain. Nalala niyo kung sino yan? Verse 28, ito na. Wherefore, we receiving a kingdom which cannot be moved, let us have grace. On the basis of grace and mercy, let us have grace whereby we may serve God acceptably, with reverence and godly fear. Kaya natin pinag-uusapan yung the fear of the Lord and the love of God. Why? Kasi hindi lahat ng tao may takot sa Diyos. In fact, baka may kilala kayong Christian. Christian daw. And yet, sa pamumuhay, there is no fear of God. Malalaman ba natin yun? Yes. Ano ba yung buhay na pinamumuhay niya? Kasi kung may takot sa Diyos yan, may galang sa Diyos yan, hindi siya mamumuhay ng ganun. Tama? Kaya paano natin makikilala yung tunay na Christian? Simple lang. Nagpapasakop. Naglilingkod sa Diyos. At pag naglilingkod sa Diyos siya, makikita sa buhay niya. Tama? Kasi kung namumuhay sa kasalanan yan, alam mo na hindi siya naglilingkod sa Diyos. Hello? So, let us have grace. Yan yung intention ng message. Na magkaroon tayo ng biyaya para matutunan yung dapat nating matutunan. Maituwid yung dapat nating itama. Magawa yung matagal na nating dapat ginawa na hanggang ngayon hindi mo ginagawa. Gawin na natin habang may panahon pa. Why? Kasi He is not willing that any should perish, but that all should come to repentance. Hindi tatama, hindi aayos, hindi gaganda, maliban may gawin tayo. Ano yung simula? Pagsisisi. Hello? Kaya every time na tayo nagsasama-sama para mag-aral ng salita ng Diyos, maraming mga paalala, Panginoon. Kinakausap tayo ng Panginoon. Pinapaalalahanan tayo ng Panginoon. Itinutuwid tayo ng Panginoon. Tanong! Natutuwid ba tayo?
Di ba? Kung tuwing lalabas ka ng simbahan, galit ka sa akin, bakit? Posible ba yun? Baka nga isa ka sa ganun. Na tuwing lalabas ka, galit na galit ka kay Pastor. Alam mo, masasabi ko lang, I don't care. Kasi di ko naman sinasadya saktan ka, malay ko ba? Pero kung nasasaktan ka, dapat mag-isip-isip ka. Bakit? Tama? Kaya inaalin tulad ko, sermon. Di ba? Pag sinabi, na-sermonan ka, ano? Ang kadalasan nasa isip natin, nasabon. Inaalin tulad ang sermon sa sabon. Na pag naligo ka at nagsabon ka, doon mo nararamdaman yung hapde. Kung may sugat ka. May sugat pala ako. Paano mo nalaman? Nung sinabon mo. At kadalasan, doon natin nadarama ang pagkilos ng Panginoon sa buhay natin. Kung tuwing makakapakinig tayo, nasasaktan tayo. Pero huwag kang tumigil doon sa galit. Kasi wala namang personalan yung ginagawa kong pangangaral, trabaho lang. Ngayon, kung nape-personal mo, o di personalin mo na. Di ba? Pakinabangan mo na yung mensahe na talagang personalin mo. Ano ba yung dapat kong matutunan? Ano ba yung dapat kong ituwid? Ano ba yung dapat kong ayusin? Kasi kung merong hindi maganda na ginagawa natin, pwede naman mapaganda yan. Pero hindi magagawa yan sa ating sariling kakayahan. Magagawa lang natin ito sa tulong ng ating Panginoon. Kaya yun. At hindi tayo namumuhay para sa mundong ito. Alam nyo, lilipas at lilipas ang mundong ito. Lahat ng nandirito. Lahat ng kasalanang nandirito. Heaven and earth shall pass away. But he that doeth the will of God abideth forever. Sino yung mananatili? Hindi mawawala. Sino? Yung sumusunod, yung nagmamahal at nagpapasakop sa Panginoon. Hello? At dahil first Sunday of the month of June, alam nyo, medyo emotional ako itong pumasok na June eh. Bakit ako emotional? Kasi kabuanan na ng kamatayan ni Carol. June 21, isang taon na siya. And, siyempre, every time naalala ko siya, bukod sa naghahalo yung damdamin ko ng lungkot at saya, malungkot kasi, siyempre, namimiss ko siya eh. Kaya mapapansin nyo, ang dami kong mga pinagpo-forward ng mga picture. Napansin nyo ba? Oh, alam ko may magtatanong, Pastor, may nagtanong sa akin kasi nung nagsasalita ako sa burol, wala akong naging paliwanag. Nagtanong yung pinadalang ko, si Pastor Robert, Pastor, sino namatay? Sabi ko, nung wake yan ni Carol, kako. Kaya ako pinadala kasi magwa 1 year na siya. Wala kasi akong paliwanag, kaya nagtanong, sino namatay? Pero wag na natin hintayin na tayo naman yung mamamatay bago natin paghandaan itong pagharap sa Diyos. Kasi as it is appointed unto men once to die, but after this, the judgment. Haharap at haharap tayo sa Panginoon. Linisin na natin yung dapat nating linisin. Ayusin na natin yung dapat nating ayusin. Kasi tignan mo yung katabi mo, sabi mo sa kanya, mamamatay ka rin.
Oh, wala akong ibang ibig sabihin doon, ha? Pinapaalala lang natin. Hindi, kasi, ito. Tingin na rito. Tama na. Paano kung mamatay na tayo? Meron kang kailangan ayusin, hindi mo inayos. Hello? Tingnan mo siya ulit. Tama na. Kasi baka mampikon na eh. Kasi bakit mamamatay ka rin? Katotohanan yun. Huwag mo sabihin sa akin, Pastor, malakas pa ako. Huwag ka magsalita ng ganyan. Nabubuhay tayo sa biyaya lang ng Panginoon. Yung susunod na talata na pag-aaralan natin, by the way, love constrained us. Kaya ang sabi, para tayong mga nabubuhay, wag na mabuhay para sa ating sarili. Kundi para kanino na? Para sa Kanya na. Na namatay para sa atin, nagbigay ng buhay niya para sa atin. Upang ang buhay na ito na pinamumuhay natin, ipamuhay natin para sa Kanya. Kaya habang nabubuhay tayo, mabuhay tayo para sa Kanya. Huwag sa ating sarili. Susunod na tatalakayin ko is Galatians 2:20. Ang ganda niyan. Next week. Parang ako na yung nakakalata. Hindi, ba't ko ba na-topic pa yung balagoong? Pero hindi, tignan nyo, pag nagpapagamit ka sa Panginoon, hindi mo napapansin eh. Nakailang linggo na ba ako? Bagay, malapit na. Oh. Pero nakakakuha ba kayo ng fresh insight sa mga lumang verses, mga lumang nabigyan natin ng panibagong perspective? Gratitude pala yun. Dahil ito ginawa niya, ito yung gagawin natin. At kaya natin ito ginagawa kasi nauna siyang may ginawa. Gumaganti lang tayo. Tama? At hindi natin siya pwedeng matalo. Prati siyang lamang. Kung sumukat tayo ng isang kutsara o dalawang kutsara, sumukat siya ng pala. Hindi mo pwedeng madaig ang Panginoon.